Marami kaliwanag. Bibi Sara sabi na trade. Bibi Sara, kaulog lang dino. Nag-grant na daw yung PRO. Any update po dito? Wala po akong update sa nag-restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao doon nag-on ng base sa airport. Nagkakawa. Ma'am, do you summarize? Ito tumangin daw po si Is it something that you expect? Oh, the moment that I was still in the cabinet when the suspension. The moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte. So we have a Bakit ba? about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our draft of the petition. We shared it with I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president regarding the ban? Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president. Because it's very easy for you to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever the Philippines, but you can't send him Tingin niyo po ba nagiging If ever na madala ngayon sa dahil si dating nga Pangulong Marcos, kailan mo po pala? siya, madala mo doon. Oh, sorry. Dating Pangulong Dating Pangulo Duterte. na siya. Yes. Very soon. Ano? Very soon, why? Kasi Very PRRD, soon. if ever Ano na pong dating message niya ngayon mo sa kay dahil, PBBM? kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama. Susunod, kasi kailangan ko kausapin ng mga abogado. Ma'am, sa tingin niyo po ba nagiging personal na po ito, ma'am? Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po ito? Oo. Very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment na ang basis nila is hearsay and gossip. So, very personal. At sabi nga, ng lahat ng question sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service. Message po kay Wala ang I don't think a person will allow a citizen to do their duty. Can you confirm hindi mo na as of or Hindi kami pinayagan. Ilang beses na Kita ko kasi isang araw, 1.5, pero makalakad ko lang ulit. Jim! pero simpleng pamamayari. Ano yung pwede namin magawa para accountability. Transparency and accountability. Tatanungin natin kung ano nangyari sa PSL. Diba? Tinatanong natin kung ano nangyari sa budget. Diba? pinabulog, sila nakikinabang. Huwag nilang ilihis yung Issue sa PNL. sa mga gawa nila na Ayaw, what's your message to the critics of what's your message to the critics of the power? We had it all. there is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president of ICC. So, wala silang para sila sa justice at sa katapos. Wala
pero may info ma'am na ang nasa likod daw po ito is si former Senator Trillanes. Yanis talaga yung ano. Siya yung nag-file. Siya yung nag-file ng complaint and siya naman yung nagbibigay ng update about ICC. Mga kabayan nila, tuwang-tuwa eh. Na-update ko at yan sa mga nangyayari sa ICC. Yes, of course. Siya din ang nasa likod. Ma'am, next move lang, sorry ha. Pagka, kasi crucial itong gabi ito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move yun? For now, bakit ba yung bulong na yan? How are you feeling, ma'am? Yes, so yes. Sabi ko lang sa inyo lahat, dito kayo. Kayo kabayan na isang Pilipino, ibigay sa mga lalong-lalo na kapag labas dito. Ako, hindi ako vlogger. Thank you. Nag-live lang. And all because, Kahit kumakain kami dito, para kay Duterte to. Tama! Para kay Duterte to, bakit kumakain tayo? Handa ako magpakamatay sa'yo, baby! Si Vice President, go Vice. Pwede ka namin iniwanan, di gaya ng mga pulis dito! Consider ba ma'am na ano? Iiwan mga pulis! Kumakain kami dito. Para kay Duterte. Tapos say kidnapping. Say kidnapping ka na lang. yes. And all because, magkakaano sila sa internet. Balik sa ating spy guys. Natin sa parang ibigay nyo lang basta-basta. Mag-ingat kayo Ano walang magawa? Hindi naman lang tayo Netherlands, Pilipinas tayo. Ma'am, ako ma'am. Ma'am, do you believe this is a demolition job? Maganda pa rin siya. Sinabi na Appeal ka na, ma'am! Ma'am, do you believe ma'am na demolition job ito? Adex ka ba ng Malacanang? Warka sa Adex! Kailan pwede malakas Huwag na pabuti ng ano, eleksyon! nine candidates na. Silent martial lang po. Hindi lang yan. Talaga. This is all about the 2028 elections. Warning you. Do you consider to run ba ma'am? Do you consider to run for presidency? Nakita nyo na, di ba? Simulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalman yung mga tao. Imagine mo. Hindi yung nagkatao para sa kagustuhan nila. Ayuda! Apat! Pinipili lang yung ng ano, Sumunod ay nakakuha. impeachment para tanggalin. Mga malapit lang sa kaldero yung nakakuha ng apat nila. Tangina nila. Kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, tanggalin nila President Mamulitin ko lang po. Gusto ko yung huling pag-uusap. okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions. Message, tinext ko na, sabi ko, sa kanila lang. Sila na gagawin. And then he said, huwag ka na mag-atay. Tuloy naman magawa. Iwanan na lalaki. Ganon dati. Hindi na malalasan yung sa ano. Hindi ko matanggap na naging doormat tayo. Ganito lang tayo. Mga maliliit na mga tao. Sa ibang bansa. Pero, alam niyo, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampitan
ano din kami. Paras tayo. Ma'am, mabigat na tanong lang po, ma'am. Do you consider running for president? First come, first serve. Wala. I was there. Wala siyang kausap sa Chinese government. And in fact, sabi niya, maalala niyo, for the para makabalik na ako. That was, willingly surrendering sa Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad ito ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandun yung tao. I mean, tagalin man nila si President or President of the Republic. Nagabang kung nandun yung tao tayo. Malakas yung nakauwi. So, pero sinasabi ko kanina, dito. Ma'am, do you consider din po, ma'am? Meron bang discussion sa agree as President Martin I wrote him a letter, and then he replied regarding the license necessary Ma'am, bukod kay ES Miguel sino ba kasama yun sa meeting? hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga nakasama sa Sa amin ganun. And common law pa yan. yes, So, sino po yung tatlo, ma'am, nakasama? I'm okay. Ano lang ako? Bilang sumunod. Pero kumain lang naman ako. Vice President as Vice President parang ginagawa yun. Pumunta na kayo lahat dito! Kailangan kami lahat ng bias media! Umalis dito! Hindi namin kayo kalaban! Hindi namin kayo kalaban! Pero kung gusto nyo kaming kalabanin, putang ina! Pagbibigyan namin kayo ngayon! Mag-paper para na tayo! Hindi nyo pinakikita! Ano ang nangyayari ngayon sa loob? Hindi nyo pinakikita! Anong ganap ni Tatay Digong? Sinakay na ng aeroplano! Hindi naman nakalive yung mga yan eh! Hindi nyo pinakikita at talaga nagaganap sa loob! Tinanggal nyo pa yung mga signal! Mga buwaka lang nila nyo! Laban tayo, laban! Wala! Diretso tayo Malacanang!
Timor. Kailan nyo iaahon yung mga pagiging ano nyo, journalist nyo? Nag-aaral pa naman kayo? Nag-aralan nyo naman, pinag-aralan kayo? Pera-pera lang yan! Pera-pera lang! Ayan, sige, ilaw! Pero sige, hindi i-report nyo yan! Hindi nyo naman ilalabas yan eh. Malabo yan eh. Makapayaw kayo sign. Tayo na. Sabi mo na tayo. Sambayan ng para sa yan. Pinayaran ko, papayaran, baka sila bayaran ko. Kailangan ng plano ng pera ng PhilHealth. Kasi ko bayaran. Hindi ako kailangang bayaran. Tao kong makabayan. Hindi lahat ng Pilipino. Katulad mo, Marcos, wala kang utang na loob. Ako, binoto kita. Wala kang kahiyan. Sa akin, malaki ang utang mo. Yun. Ha? Eh, gaganituin mo mga Pilipino. Gaganyanin mo sa PRRD. Wala kang utang na loob kahit sa mga Duterte. Hindi kayo makakabalik sa Malacanang kung wala ang Duterte. Tama. Alam mukha nyo. Mag-resign ka na! Resign na yan. Mag-resign ka, Marcos! Mag-resign! Mag-resign! Tingnan mo. Coverage sa mga different social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, at YouTube, ay binabati ko kayo ng magandang gabi. Pasensya na po kayo at talagang medyo pagod na rin po kami sa kaiikot. Galing pa po nga kami sa Hong Kong noong isang gabi at kasama natin si Tatay Digong doon sa Hong Kong at saka si Bibi Inday. Doon pa lamang sa Hong Kong, bago pa lang umalis ng Maynila noong March 8, meron ng ugong-ugong na ilalabas nila o meron ng nakalabas na warrant of arrest kay Tatay Digong. Pero sa katotohanan, wala pa po. Wala pa yun. Pero nakahanda na yung mga kapulisan kung ano yung gagawin nila. At talaga naman po na makita natin doon sa petsa ng allegedly warrant of arrest na inisyu ng ICC ay inilabas lamang po yun nitong March 11 ngayong araw na ito. At hanggang ngayon wala silang maipakita na konkreto, solido, na certified, authentic copy of the warrant of arrest. Pero yun pa rin ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Digong. Yan! Sinasabi namin, inaristo nila dahil sa illegal arrest kasi walang warrant na authentic. Kung meron man, assuming na yung kanilang pinanghawakang warrant ay talagang inisyu ng ICC, wala pa rin jurisdiction yung International Criminal Court sa mga Pilipino kasi hindi na tayo membro ng ICC. Talagang inapura nila ito para patahimikin ang leader nating pinagkakatiwalaan si Tatay Digong at gusto nilang mapatahimik ang lahat ng oposisyon tulad namin mga kandidatong senador dito sa halalan na ito. Kaya maraming salamat mga kababayan. Ang pag-iusap po ng PDP Laban, pag-iusap ni Tatay Digong, hindi siya nawawalan ng pag-asa na mananaig pa rin ang hustisya at mananaig pa rin ang katotohanan. At sa inyo lahat na mga kababayan, ay huwag po tayong gumawa ng marahas na hakbang. Ayaw po ni Tatay Digong na mayroong dumanak na dugo o mayroong mawalan ng buhay. Dahil sabi niya, hindi baling ako na lang ang mabilanggo, hindi baling ako na lang ang magurgur. Pero hindi para sa bansa at mamamayang Pilipino. Kaya si Tatay Digong, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mga Pilipino. So, ngayon, hintayin natin ang mga umuusad naman yung hustisya dito sa ating bansa. Sinabi nga namin na habang merong hustisya, may husgado, meron tayong pag-asa dito sa Pilipinas. Hindi natin ito isusurrender sa mga dayuhan dito sa Pilipinas.
lamang po na merong mga ahensya ng gobyerno, merong mga pulis na sumusunod sila sa utos ng puti. Hindi nila sinusunod yung karapatan ng Pilipinong tulad po natin. Kung kaya po nilang gawin po yan sa isang presidente ng Pilipinas na tulad ni Tatay Digong, kaya po nilang gawin yan sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na po tayo, kapwa mahihirap. Papayag pa tayo sa ganun? Hindi po tayo ipapakita natin ang ating pagkakaisa na tayo ay iisa ang sigaw ng bayan. Duterte! Huwag niyong kalilimutan, mga minamahal na kababayan, panahon po ngayon ng kampanya ng politika. Ito ang isang dahilan kung bakit gusto nilang mapatahimik ang mga Duterte. Mapagtakpan nila yung mga anomalya na ginawa nila sa 2025 budget. Mapagtakpan nila yung anomalyang ginawa nila sa PhilHealth. Mapagtakpan nila yung perang kinuha nila sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Mapagtakpan nila yung mga anomalyang pagbibenta nila ng ginto. Mapagtakpan nila yung pagkautas nila ng budget ng armed forces, yung budget ng DepEd, budget ng agrikultura na ayaw nilang ipaalam sa atin ang lahat ng mayan. Kaya nila ginagawa itong paggigimit sa mga Duterte. At ganun din, ang akala nila, pag nawala si Tatay Digong dito sa kampanyang ito, ay ang PDP laban Team Duterte, Team Suka ay susuko na. Hindi po susuko ang Team Suka. Lalo kung lumakas ang Team Suka, Team PDP laban at Team Duterte. Huwag niyo po kami kalilimutan. Ipaglalaban namin po ang inyong karapatan bilang kapwa naming minamahal na mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Sabi nga ni Tatay Digong, kayo na napili ng PDP laban, siyang kami una ngayon, 10 na kami. Mayroon pang gustong dumagdag para maging 12, hintayin na lang po natin ang magiging desisyon ni Tatay Digong kahit na siya ay wala na rito at kinidnap na kung saan nila dinila. Hindi namin alam. Kaya kami magkakasama ni DP Inday Sara doon sa Gate 1 kanina. Walang nakakaalam sa amin kung saan nila dadalhin si Tatay Digong. Pribadong eroplano ang ginamit. Hindi namin alam ang flight details kung saan pupunta. Ipagdasal po natin na tayo ay nandito pa rin nagmamahal sa isang Presidente Rodrigo Roa Duterte, ating Tatay Digong. Yes, hanggang ngayon ay hayaan natin ang ating mga maestrado sa Korte Suprema. Pinag-uusapan pa rin po nila yun. Alam naman po natin kung gaano kakomplikado itong usapin na ito. For the first time nangyari po ito dito sa ating bansa at ang ating mga maestrado ay maingat po sa ang kanilang ginagawa. Kanina po, tumakbo kami sa Supreme Court. Kasama ko yung lead lawyer, si Attorney Israelito Torion. Siya ang nagsabi sa akin, sabi niya, Panyero, samahan mo ako kasi baka makuha natin yung TRO ngayong gabi. So nagpunta kami sa Supreme Court, pero tinatnan namin doon ay kasalukuyan pa rin sila na nagpuusap-usap. So hayaan natin sila, ano man ang maging desisyon ng ating mahal na Korte Suprema, respetuhin po natin yon. Yun lamang po ang pakiusap. Sila ang hindi rumirespeto doon! Sila ang hindi rumirespeto! Pero yan ang katotohanan. Yung talagang tunay na legal ay hindi nire-respeto ng mga landidyan. Nakalungkot! Pero pakiusap, maging mapayapa po tayo. Huwag tayong magpadala sa bugso. Alam ko po, masakit na masakit yung nararamdaman yung tulad nararamdaman natin. Talaga po. Pero gusto po natin na tayo magsama-sama. Dadami pa tayo araw-araw, dadami pa itong grupong ito dahil sa ginawa po nila kay Tatay Digong. Alam ko po, sa probinsya ngayon, lahat ng mga tumatawag sa akin, lahat ng mga nare-receive kong messages ngayon, iba't ibang probinsya ng Pilipinas, pare-pareho po ang damdamin nila sa nararamdaman natin. Inaharang na kami sa Cavite! Ganon din po sa Northern Luzon, kahit ang Northern Luzon, dahil taga Northern Luzon po ako, may Saka Ilocano, may Saka Pangasinan, Isakayakya Pangasinan. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng ating mga kababayan sa Northern Luzon. Yung totoong taga Northern Luzon, yung totoong Ilocano, dahil hindi po ganon ang tunay na Ilocano. Ang
tunay na Ilocano kami po, hindi nang iiwan ng kaibigan. Hindi po kami mangga. Hindi rin po kami bumibili ng droga. Pinabili kami ng suka, siniguro kong bumili ng suka, hindi droga. Yan